Ito ang Hope Central, ang Adventist Broadcasting Network ng Central Luzon Conference. Nagsimula ng ika-10 hanggang ika-12 ng Setyembre taong 2010 ang pagtitipon ng may 32 piling-piling retired professional members ng Senior Citizens Club ng Central Luzon Conference. Ito ang kauna-unahang mini-convention na kung saan babalangkasin nila ang mga panukala para sa isang malaking pagpupulong ng kanilang grupo dito sa buong CLC sa susunod na taon. Nandito po si Pastor Jose Zabat Jr., ang Family Ministries, ACS, ADRA, at Livelihood Director ng Central Luzon Conference. Ano po ba ang layunin o adhikain ng programang ito? Ang layunin ng aming pagtitipon sa lugar na ito ay may kinalaman kung paano namin pasusulungin ang well-being ng senior citizens spiritually, physically, socially, mentally, and of course, materially. Kasama doon yung financially. And promote activities and projects for their welfare with regards to their rights to dignity and independence. Dito rin ay aming aalamin ang mga areas kung saan natin matutulungan ang mga senior citizens. Ano ba yung mga bagay na pwede natin ma-improve sa mga programa ng senior citizens sa ating lokal na iglesia. Dito rin ay pasusulungin natin ang mga proyekto para sa pangangailangan nitong ating mga kapatirang senior citizens and to maintain effective communication with senior citizens. Dito nga i-discuss natin yung organizational flow upang maunawaan ng bawat isa kung ano ang role ng senior citizens ng Central Luzon Conference. Kasi meron na tayong mga officers sa Central Luzon at ito nga yung mga aktibong gumagawa upang tugunan yung mga pangangailangan sa ating mga lokal na iglesia. At dito rin, alam mo Laida, magagawa natin na maisiwalat at paano mapapanatili yung tinatawag nating effective communication with senior citizen. And of course, paano natin ililink sila doon sa mga government on matters relating to the welfare of our senior citizens. And the last, at ang pinaka-importante sa lahat, ay paano sila mai-involve para maging tagahikayat ng marami pang mga kaluluwa. Para bang sinasabi namin at ipapakita namin sa kanila na kami o sila ay isang maliit na liwanag. Nang maliit na liwanag na ito, kapag ka ito ay sumilay, nagliwanag, ito'y makikita ng maluwang at malawak na lugar. Ibig sabihin ko, makikita ito ng mas marami pang senior citizen. Since na dito sa lugar na ito ay pagtitibayin natin yung organizational flow, and then, lahat ng pag-uusapan namin dito, siya ngayong dadalhin doon sa mga lokal na iglesia upang yung mga lokal na iglesia natin, sila ay makapagtatag ng matibay ding organisasyon ng senior citizen. Para next year, pag nagkaroon tayo uli ng convention, ay makikita na natin yung karamihan ay nakikisangkot na sa mga ganitong pagpupulong. Matitikas, magigiting at punong-puno ng sigla pa rin nakisalamuha ang mga lalakit babae sa pangunguna ng mga opisyales at miyembro. Nandito sa aking tabi si Brother Filino Tan, ang presidente ng grupo. Good morning po. Good morning, Leda. Makatawag pansin ang tema ng convention po ito. Prepared for Heaven. Bakit po ito ang napili na tema? Kasi nababagay ito sa aming mga seniors, no, sa aming convention. At kami ay talagang pinag-isipan namin na ito ay napakagandang theme sa dalawang bagay. Dahil una, physically, yung mga seniors ay talagang, kumbaga, mas prepared sila na papuntang heaven compared sa other Christians, okay? In terms of
sa kanilang edad, of course, kanilang age na we are now nearing our the sunset of our lives. Pangalawa, spiritually speaking, ang mga seniors ay talagang handa na. Dahil for so many years na sila ay naging Christians, kumbaga, they have all the experience, no? Na for all these years, handang-handa na sila to be with Jesus. At ngayon, kasama ko si Violeta Cruz, ang secretary ng grupo. Hello po. Hi, good morning. Ganda na nga natin ngayon, fresh. Siyempre. Bilang isang bahagi po ng grupo, ng isang kasaysayan, ano po ang iyong pwedeng ibahagi bilang isang legacy sa susunod na generation? Medyo mahirap yan. Gawa ng hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa susunod na henerasyon. Pero ang pinakamaganda, yung legacy na aming natutunan at aming napag-alaman na sa susunod na mga panahon ay ang pinakamahalaga, yung commitment sa gawain ng Panginoon, yung inuuna muna ang gawain bago ang lahat sapagkat ito ibinigay sa atin ng Panginoon, at saka yung bang maging mainit sa paglilingkod, maging mainit sa gawaing iniatang sa atin ng Diyos, at makita ng mga tao na kaming mga senior citizen ay pwede pang gumawa, pwedeng maging malakas higit sa lahat sa pananampalatayang ibinigay sa atin noong panang-una pa. So ang kalakasang ito ay nanggagaling sa Diyos, maging masaya ang paglilingkod at walang complain ang susunod na henerasyon. Go, go, go tayo sa gawain ng Panginoon. Yun ang legacy na may bibigay namin. Tumibay, maging masaya, maglingkod ng walang kondisyon sa buhay. Isang napakagandang testimonya ang napakinggan natin mula sa ating kapatid na si Sister Sinaida Baydid, at tayo po'y nagagalak na nandirito siya sa atin ngayon. Sister, ano po ba ang nagpapasaya sa inyo bilang isang Adventista? Ang nagpapasaya sa akin bilang isang Adventista ay nadarama ko na ang aking Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ay buhay. At siyang laging gumagabay at pumapatnubay sa akin, kasama ng aking asawa at mga anak, apo at manugang. At ang aking patuloy na hinihiling sa Panginoon habang ako ay may buhay, ako ay kanyang gamitin sa paraang nais niya at hindi sa paraang gusto ko. Umaasa ako sa Panginoon lagi sa araw-araw ng hiram kong buhay, ay siya ang aking magiging gabay hanggang sa aking kamatayan. Sana ang dalangin ko sa aking mga anak, kung ako ay mawala na sa mundong ito, maging lalong matibay ang kanilang pananampalataya at lalong madama nila na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at siyang magiging gabay at matnubay nila sa kanilang buhay, pamumuhay at sa kanilang sambahayan. Ito ang huling kaganapan para sa kauna-unahang kasaysayan dito sa Villa Natalia Resort, Santa Maria, Bulacan. Ako, si Laida Lulao na nag-uulat para sa Hope Central ng CLC.